Ciao raga, musta naga? Ako ay may i-share ulit sa iyo na importante na info na ako ay confident na makakatulong sa iyo at saka sa iyong pamilya. Di ka din sa Italia kapag ikaw ay lalabas ng bahay, kailangan na lagi mong dadalhin yung kopya ng iyong dokumenti personali, lalong-lalo na yung karta identità at saka yung permesso di soggiorno. Ngayon, ano ang iyong dapat na gagawin per kaso na yan ay mawala o kaya naman purtropo ay manakaw pa sa iyo? Ano yung mga dapat na steps na gagawin mo para na sa ganun ay magkaroon ka ulit ng permesso di soggiorno o kaya naman kasama din yung iba pa na dokumento na nawala o kaya naman ay nanakaw? Ibibigay ko rin sa iyo raga yung info regarding naman doon sa pagtanggap ng asenyo uniko na may kinalaman din sa pagkakaroon ng valid na permesso di soggiorno. Para na sa ganun ay hindi mapapatigil yung payment ng iyong asenyo uniko. Okay, umpisahan na natin. Regarding doon sa permesso di soggiorno o sa iba pa na mga dokumenti na halimbawa na nawala o kaya naman ay nanakaw. Kasi importante, bibigyan din kita ng tip, basta't ikaw ay mayroon na bagong dokumento na kuha, regardless kung ano man yan, dapat ay lagi kang magkakaroon ng Xerox copy. Lagi kang magpapa-photocopy ng iyong mga documents. Para sa ganon, kung halimbawa na mawala o manakaw, ay meron kang lagi na photocopy. Meron kang mga extra na kopya. Kasi kakailanganin mo yan. Halimbawa, nawala ang iyong permesso di soggiorno, nawala ang iyong karta identità o kaya naman ay nanakaw. Ang unang step na dapat na gagawin, importante ay gagawin mo yung denuncia di smarrimento. Maaari na pumunta ka doon sa karabinieri o kaya naman ay sa questura, doon sa pulis. Kahit na ikaw ay nasaan, hindi kailangan na doon sa zona, doon sa malapit sa iyong bahay. Kahit nasaan ka, pwede ka magpunta na pulis, okay? Na questura para ikaw ay magdenunsya. Kasi importante yan, kapag ka meron ka ng kopya niyan, ay gagawin mo na magre-request ka ng duplikato ng iyong permesso di soggiorno. Okay? Maaari na ikaw mismo gagawa, mag-fill up ka ng kit o kaya naman ay pupunta ka sa mga patronato para ikaw ay magpatulong. Kagaya sa aming opisina. Okay, doon sa Viale Monza 347 dito sa Milano, kami ay nag-a-assist niyan. At ilan na rin yung ating mga raga na nagpunta doon dahil unfortunately ay nanakaw yung kanilang dokumento. So ginawa namin sila ng duplikato para doon sa kanilang permesso di soggiorno. Ang gagawin ay kailangan na, kagaya ng ating sabi kanina, meron kang photocopy, meron kang Xerox copy nung nawala mo na dokumento. At ang ating pag-uusapan dito, ang ating focus ay tungkol sa permesso di soggiorno. Kapag kaya ay nawala, meron ka ng denuncia di smarrimento, meron ka ng kopya, magdadala ka ng photocopy nung nawala mo na permesso di soggiorno. Tapos ay magdadala ka rin ng iyong valid na passport, magpipil up ng kit at magre-request ng duplikato. Okay? Yan ay isasubmit doon sa posta, ihuhulog sa posta kapag ka nagawa yan. Ang babayaran sa posta ay 30 euros para doon sa tarifa. Tapos ay bibili din ng marka da bollo. And then ang minimum na babayaran para doon sa karta ay yung babayaran. Kasi nakadepende na yan doon sa validity na natitira para doon sa permesso di soggiorno na nawala o kaya naman ay nanakaw. Kung sakali na mayroon din na anak o mga anak na kariko na nawala din yung kanilang permesso di soggiorno at kasama din doon sa i-request ng duplikato, ay di magbabayad din sila tigi-tigisa ng 30.46 each na buletino. Yan din yung babayaran. Kapag ka naihulog mo na sa posta, nabayaran mo na yung dapat na bayaran, bibigyan ka doon ng ampuntamento para doon sa pagtitimbro. At itatago, ikokonserva na maigi yung Ricevuta Postale na ibibigay nila. And then doon sa ampuntamento ay dadalhin yung mga Xerox ng mga documents, lalo na yung photocopy ng permesso di soggiorno na wala. Tapos ay yung valid na passport. And then kagaya rin, pagka nakapagtimbro ay di maghihintay kung kailan na lalabas yung bagong permesso di soggiorno at iriretiro yon doon sa questura. Kapag ka naman karta identità ay di sa komune naman yan i-request. Kailangan din doon na ipipresent yung denuncia di smarrimento para makapag-request at ikaw ay mabigyan ng bagong karta di identità.
Ngayon, regarding naman doon sa Asenyo Unico, I suggest Raga, at ito yung sinasabi ko din doon sa mga Raga na napunta sa opisina, na as early as possible ay mag-renew na agad ng permeso di soggiorno. Lalo pa 3 months na lang may expire na, pwede na mag-renew ng permeso di soggiorno para na sa ganun ay mas maaga na maaayos mo iyan at hindi mo hihintayin na kung kailan malapit na ma-expire ay saka ka magre-renew, dahil nga na kapag ka naabutan ka na agad ng expiration ay maaari na masuspesa yung pagamento para sa Asenyo Unico. Kaya mas maaga, mas maganda makapag-renew ka na agad, at kailangan magandang gawin na kapag ka ikaw ay nakapaghulog na doon sa posta, yung Ricevuta Postale ay kailangan na isesend na agad kay IMS. Kasi kahit na na-expire ang permeso di soggiorno pero napatunayan mo naman na ikaw ay nagre-renew na, supposedly kapag kayan ay naipaalam mo agad kay IMS dahil nga nang isesend mo sa kanila yung Ricevuta Postale, katunayan na ikaw ay nagre-renew na ng iyong permeso di soggiorno at saka doon sa iyong mga anak, dapat ay hindi matitigil at tuloy-tuloy yung magiging payment para sa iyong Asenyo Unico. Kaya Raga, I suggest na gawin ng maaga as early as possible na mag-renew ng permeso di soggiorno. Pwede natin gawin yan sa opisina, pwede ka naming assist kasi kami ay gumagawa ng bagay na iyan, at saka yung pagsisend sa IMS na Ricevuta Postale para na sa ganun ay hindi mapapatigil, walang magiging hassle doon sa pagamento ng iyong Asenyo Unico. Yun Raga, umaasa ako na nakatulong sa iyo ang short video na to at saka yung info na nila naman ng vlog na are. At ako yung maasa na kapag kakailangan mo ng assistance ay sana mabisita mo kami doon sa aming opisina sa Via Limonza 347 sa Milano. Maraming salamat sa panood mo Raga at sa patuloy na pagsuporta mo. Alla prossima!